Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Black Bullet. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Ulilang batang walang pag-asa naging pinakamalakas na meta-human. Si Rentaro Satomi ay isang binatilyong ulila na nawalan ng mga magulang 10 taon na ang nakakaraan nang lumitaw sa mundo ang mga nakamamatay na parasito na tinatawag na Gastria. Kahit na sa kanyang murang edad at magulo ang hitsura, si Rentaro ay may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, at nagtatrabaho para sa ahensyang panseguridad ng Tendo. Siya at ang kanyang partner ay ipinadala upang harapin ang isang pag-atake na iniulat sa kanyang ahensya. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang isang lalaking nakamaskara at 2 patay na pulis. Tinanong niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking nakamaskara na nagsasabing siya rin ang may pananagutan sa mga pagpatay sa opisyal. Sinubukan ni Rentaro na suntukin ang lalaki ngunit hinarangan niya ito gamit ang kanyang kamay, at sinuntok siya pabalik. Tumayo si Rentaro at sinubukang suntukin ang lalaking nakamaskara ng 2 beses ngunit naharang siya, at pagkatapos ay sinipa siya at pinagsasampal. Dumating ang 3 opisyal at pinatay din ito ng lalaking nakamaskara, at ang galit na si Rentaro ay sumugod sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga sipa. Nagawa niyang masipa ang mukha ng lalaking nakamaskara dahilan ito para umikot ng 180 degrees, ngunit ang lalaking nakamaskara ay ibinalik sa normal ang kanyang leeg at umalis, na sinasabing siya ang taong wawasak sa mundo. Sa labas si Enju Aihara, ang hamak na partner ni Rentaro ay nakatagpo ng isa sa mga nahawa ang tao na naging malaking gagamba. Ginamit ng halimaw ang sapot ng gagamba para itulak ang babae palayo, at lumabas si Rentaro upang barilin ang halimaw. Ngunit naubusan siya ng bala, humakbang si Enju at hiniwa ang isa sa mga binti ng gagamba gamit ang kanyang sipa at pagkatapos ay sinundan niya ito ng isa pang sipa dahilan para mahati ang katawan ng halimaw. Ngunit nakalimutan niyang kolektahin ang bayad sa misyon at napag-alitan siya ng presidente, si Kasara Tendo, na kung saan gusto niyang protektahan dahil kinupkup siya ng kanyang pamilya at noong mawala ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay hiniling sa kanya na siyasatin ang pinagmulan ng impeksyon. Kalaunan ay binibigyan niya si Enju ng isang shot ng Aeroscion Resistant upang pahinain ang pagkalat ng Gastria virus sa kanyang katawan. Siya ay isang isinumpa na bata, ipinanganak na may regeneration at pisikal na mga kapangyarihan dahil sa kanyang ina na nahawahan ng virus. Si Rentaro at iba pang nangungunang ahensya ng seguridad ay inimbitahan sa pulong na ginanap ni Seitenshi, ang Tokyo Area President, at inatas ang mag-imbestiga sa kamakailang kumakalat na Gastria impeksyon at pagkuha ng isang mahalagang case. Ngunit ang pagpupulong ay naputol ng ang lalaking nakamaskara na nagpakilala bilang tagasulong na si Cage Tenei Hirako, kasama ang kanyang anak na babae at pasimuno na si Kahina. Siya rin ay gustong makuha ang case na naglalaman ng legacy ng 7 bituin. Ilang mga opisyal ang sumusubok na atikihin siya ngunit ang mga pag-atake ay natigil dahil pinalitan niya ang kanyang mga organo ng mga instrumentong vibranium. Ang tanging materyal na maaaring pumatay sa Gastria na ginawa siyang immune sa mga pag-atake ng bala. Ibinalik niya ang lahat ng mga bala na pumatay sa ilang mga opisyal at umalis. Inutusan ni Seitenshi ang natitirang mga opisyal na hanapin ang case bago makapasok si Cage Tenei at sirain ang Tokyo. Tinutulungan ni Sam Eri si Rentaro na maunawaan na hindi madaling baguhin ang mga pananaw ng tao sa mga isinumpang bata. Sila ay inabandona ng kanilang mga magulang at nakatira sa labas ng distrito nang walang patnubay o pangangalaga. Kinabukasan ay nahanap ni Rentaro si Enju, at sinundan niya ang halimaw na natagpuan ni Kasara habang siya ay nakasakay sa isang sasakyang panghimpapawid. Unang tumalon si Enju at sinipa ang lumilipad na gagamba sa sahig. Iniiwasan niya ang mga sapot ng gagamba at sinipa ito ng ilang beses hanggang sa mapatay niya ito, at para patunayan ang kanyang halaga at makuha ang kanyang lugar sa mundo. Sa kasamaang palad, lumapit si Cage Tenei para kunin ang case at itinapon si Rentaro papalayo. Tumayo si Rentaro at sinubukang suntukin si Cage Tenei na nag-activate ng kanyang field at binaril si Rentaro. Ginagamit ni Kaga Tenei ang kanyang field pressure para itulak si Rentaro papunta sa isang bato na nakaligtas pa rin. Sinabihan ni Rentaro si Enju na tumakbo palayo habang si Kahina ay brutal na sinasaksak siya, binaril siya ni Cage Tenei, at nahulog ang kanyang katawan sa bangin. Siya ay nailigtas sa panahon ng operasyon at nagising sa ospital. Sinabi sa kanya ni Kasara na ang case ay maaaring magpatawag ng isang stage 5 Gastrian na matagal nang nawala at naglalaman ng sapat na kapangyarihan upang sirain ang mundo.
Kaya pumayag si Rentaro na sumali sa puwersa upang mahuli ang lalaking nakamaskara kasama si Enju. Habang tumatakbo sa kagubatan, nakahanap si Rentaro ng isang initiator na si Kale na nahiwalay sa kanyang partner na si Shojin. Nawala sa isip si Rentaro at nagalit matapos marinig na ginagamit siya ni Shojin para patayin ang kanyang mga katunggali. Sinubukan niyang kumbinsihin si Kale na wag umakto na parang isang gamit at dapat may sarili siyang karapatan. Bigla silang nakatanggap ng mensahe galing kay Shojin na nakakita kay Cage Tenay. Nang tuluyang marating ni Rentaro, ang lugar ay napansin niyang napatay na ni Cage Tenay si Shojin at ilan pang mga opisyal. Si Rentaro ay nakikipaglaban sa field ni Cage Tenay at sinisira ito habang sinusuntok ang mukha ni Cage Tenay, na nagpapakita na siya ay mula rin sa Anti-Gastria Special Unit. 10 taon na ang nakalilipas, nawala ang kanyang kanang braso, kanang binti, at kaliwang mata, habang pinoprotektahan si Kasara mula sa atake ng Gastria, at ang mga bahagi ng katawan na iyon ay pinalitan ng mga instrumentong vibranium. Ang anak na babae ni Cage Tenay ay nagalit at inatake si Rentaro, na pumihit gamit ang kanyang mekanikal na binti at binaril siya sa likod. Sinamantala ni Enju ang pagkakataon na sipain si Cage Tenay ngunit napigilan niya ito at nabigong makatama sa kanyang mga pagbaril. Sinubukan ni Rentaro na harangin ang pag-atake ni Cage Tenay kay Enju ngunit nasugatan ito ng husto sa kanyang tiyan. Nang walang natitirang opsyon, nagpasya siyang gumamit ng regeneration injection na ibinigay sa kanya, gayunpaman mayroong 20% pagkakataon na ang injection ay gagawin siyang halimaw. Buti na lang at nanalo si Rentaro sa pagsugal at hindi naging halimaw. Pinalakas niya at sinira ang field ni Cage Tenay habang sinusuntok siya sa hangin, pagkatapos ay tumalon siya at sinipa si Cage Tenay pababa sa karagatan upang manalo sa laban. Samantala, may lumabas na stage 5 Gastria, sa ngayon ay ang Heaven's Ladder weapon lang ang mabisang sandata na magagamit ngunit naubusan na ito ng vibranium shells at nawala na ang mobile control, kaya ginamit ni Rentaro ang kanyang kanang kamay bilang isang shell at mano-manong pinaputok ang projectile sa halimaw. Pagkatapos ng labanan, nahanap ni Rentaro si Kale na nagbuwis ng kanyang buhay para iligtas siya dahil siya lang ang nagtuturing na tao siya. Si Kale ay malapit na maging halimaw dahil sa impeksyon at hiniling sa kanya na patayin siya. Kalaunan ay napagtanto ni Rentaro na ang case ay walang catalysta at ang nasa likod ng pagpapatawag ng stage 5 Gastria ay ang kanyang ama na si Kiki Nacho, dahil nais niyang panatilihin ang diskriminasyon laban sa mga isinumpang bata. Tinatanong ni Rentaro si Seitenshi kung paano mapatawag ng tangang tricycle ang isang halimaw, at kung ano ang mga Gastria ngunit ayaw niyang sagutin. Makalipas ang ilang araw ay hiniling ni Seitenshi si Rentaro na maging bodyguard ni Sodic, ang presidente ng Osaka na bibisita sa Tokyo. Paglabas niya ng gusali, napansin niya ang isang bata na nagngangalang Tina na binubuli ng ilang magnanakaw at iniligtas siya. Nakilala ni Rentaro at Seitenshi si Sodic ngunit nalaman niyang gusto niyang sakupin ang mundo pagkatapos na mapuksa ang Gastria, ngunit hindi sumang-ayon si Seitenshi at umalis dahil gusto niya ng kapayapaan at pagkakaisa. Habang bumabalik ay may sumusubok na pumatay kay Seitenshi gamit ang isang sniper shot ngunit nailigtas siya ni Rentaro at Enju sa tamang panahon. Samantala nakuha na ni Tina ang kanyang susunod na gawain na patayin si Kasara. Nasa opisina niya si Kasara nang sumulpot si Tina at sinubukan siyang patayin gamit ang machine gun. Nabigo lahat ng pagbaril niya at tumalon si Kasara gamit ang katana at hiniwa ang sandata ni Tina. Ginamit ni Tina ang espasyo para tumalon habang bumibilis at tinutulak si Kasara sa pader. Sinakal ni Tina si Kasara, ngunit napatigil siya nang sumigaw si Kasara para kay Rentaro na muntik nang masipa siya. Hindi sila makapaniwala noong nakikilala nila ang isa't isa dahil sila ay matagal nang magkasama. Ginagamit ni Kasara ang kanyang katana para hiwain ang lupa habang hawak ni Rentaro si Tina, ngunit nakatakas siya. Kinagabihan, sinubukan ni Tina na habulin si Seitenshi ngunit pinoprotektahan siya ni Rentaro habang tinatamaan, nagpasya si Enju na sundan si Tina. Pagkatapos ng kanyang pag-alis ay ipinaalam sa kanya ni Seitenshi na si Tina ay isang mataas na ranggo na initiator. Napagtantong nasa panganib si Enju, sinubukan siyang tawagan ni Rentaro. Si Enju ay binaril ng 4 na beses at mananatili sa ilalim ng pagmamasid sa loob ng 2 araw. Nakakagulat na iniiwasan ni Tina ang pagpatay ng mga tao hanggat maaari, ngunit hindi niya hahayaang manatiling buhay si Seitenshi kahit na kailangang protektahan ni Rentaro ang kanyang target.
Tinawagan niya si Tina upang makipagkita sa kanya sa isang abandonadong gusali at sinusubukang kumbinsihin siya na bumalik dahil hindi niya ito matatalo. Gayunpaman ay ipinahayag niyang determinado siyang lumaban hanggang kamatayan. Sinubukan siyang habulin ni Tina mula sa tuktok ng isang gusali ngunit hinarangan niya ang mga bala gamit ang kanyang mekanikal na braso. Sinubukan niyang magmadali patungo sa gusaling kinaroroonan niya ngunit nahanap ng drone ang kanyang lokasyon at napilitang umiwas ng ilang bala. Nang makalabas siya at matagpuan si Tina sa tuktok ng gusali, sinubukan niyang sumugod at tumalon sa kanya ngunit nakababa siya habang pinagbabaril siya nito. Siya ay nakapasok sa isang mas mababang palapag at siya ay nagmamadali mula sa kisame at sumugod sa isang close-range na labanan. Pareho silang naghaharang sa pag-atake, ngunit isang pagsabog ang nagtulak kay Rentaro sa pader. Buti na lang at may dalang flashbang si Rentaro at ito ay sumabog bago pa siya mapatay ni Tina. Ginamit niya ang pagkakataong ito para pabagsakin siya gamit ang ilang suntok, dahilan para tumagos sa sahig ng gusali. Sinabi ni Tina na mas mabuti pang patayin siya ngunit nagpakita siya ng awa kagaya ng ginawa niya kay Enju. Para sa kanyang serbisyo, si Rentaro ay ginagantimpalaan ng mas mataas na ranggo at data access. Bukod dito, pinatawad si Tina sa kanyang mga nagawa at tinanggap siya ni Kasara upang magtrabaho sa ahensya ng Tendo. Ngunit hindi pa rin nila nahanap ang utak sa likod ng pagtatangkang pagpatay kay Satan-shi. Biglang sinira ng Stage 4 na halimaw na tinatawag na Aldebaran ang isa sa mga monolith. Dahil sa pag-atake na iyon, isa pang 2,000 halimaw ang naghihintay na makapasok sa lungsod. Si Satan-shi ay humiling kay Rentaro na mag-recruit ng isang adjuvant ng mga opisyal upang pigilan ang mga halimaw hanggang ang monolith ay itinayong muli. Nangako rin si Tina na tutulong siya sa kasalukuyang sitwasyon. Willing siya na gawin ang lahat para kay Rentaro na kinikilala niya bilang kanyang nakakatandang kapatid. Itinayo nila ni Kasara ang security agency para maghiganti sa Gastria, ngunit nagbago ang mga bagay mula nang makilala ni Rentaro si Enju. Nagkaroon sila ng kabaitan sa mga isinumpang bata at ngayon ay gusto nilang ipalaganap ito hanggat maaari. Lumipat si Rentaro sa isang kampo ng mga sundalo, nakilala niya ang kanyang senior practitioner na si Shumanoj asawa at ang kanyang initiator na si Midori, at inimbitahan sila sa kanyang grupo. Kahit na pagkatapos ng kanilang karagdagan ay kulang pa rin ang kanilang grupo sa mga miyembro. Biglang sumulpot si Kasara at sinamahan sila ni Tina bilang pasimuno niya. Nag-aalala siya para sa kanyang kalusugan dahil si Kasara ay na-diagnose na may sakit sa bato mula nang siya ay inatake ng isang halimaw sa kanyang pagkabata. Gayunpaman, hindi niya nais na umupo lamang at magdasal. Gusto rin niyang ibigay ang lahat para mailigtas ang kanyang mga mahal sa buhay. Si Rentaro ay regular na nagbibigay ng mga klase sa mga isinumpang bata na palaging tratuhin na parang mga hindi nararapat. Dinadala niya sila para sa isang pagbisita sa bayan na nagpapahintulot sa mga bata na mamuhay ng isang bahagi ng kaligayahang nararapat sa kanila. Pagsapit ng gabi pumunta sina Rentaro at Kasara para imbestigahan ang nasirang monolith. Nagtataka si Kasara kung bakit naka-target ang partikular na monolith na ito at nagpasya siyang imbestigahan pa ito. Ang monolith pala ang pinakabago na ginawa ng kuya ni Kasara na si Kazumitsu Tendo. Hindi pinahintulutan ni Kasara na basahin pa ni Rentaro ang ulat at mapag-isa. Kinabukasan, nang bumiyahe si Rentaro upang magturo sa labas ng distrito, nasaksihan niya ang isang pangyayaring nakakasira ng ulo. Ang mga isinumpang bata na kanyang inaalagaan ay pinatay ng isang vibranium bomb na ibinato ng hindi kilalang tao. Nadudurog ang puso ni Rentaro, ngunit walang oras upang malungkot dahil ang monolith ay nabubuo ng mas mabilis kaysa sa inaasahang oras. Nararamdaman ni Rentaro na ang tanging paraan upang mabago ang pananaw tungkol sa mga isinumpang bata ay ang iligtas ang lungsod gamit ang kanilang tulong. Ang Aldebaran at ilang maliliit na halimaw ay pumasok sa lungsod matapos sirain ang monolith. Ang pangunahing puwersa ng depensa, si Just DF, ay nangunguna at sinabihan si Rentaro na maghintay ng mga order. Gayunpaman, kapag nakita niya ang mga halimaw na umabot sa lugar ng lungsod, siya ay umalis sa kanyang posisyon kasama ang kanyang koponan upang patayin ang mga halimaw. Ang mga halimaw ay gumagamit ng isang mahiwagang sibat ng liwanag upang patayin ang karamihan sa mga sundalo. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali ay nawala si Aldebaran kasama ang kanyang mga kasama.
Mamaya sa hapunan ibinunyag ni Kasara ang impormasyong nakalap niya ang light spear na sanhi ng pagkalaso ng Mercury sa mga biktima at nabuo ng isa pang stage 4 na halimaw. Si Rentaro ay tinawag ng kataas-taasang commander na si Gato, ipinasa niya ang impormasyon tungkol sa sibat ng liwanag sa kanya. Pagkatapos ay iminumungkahi niyang patayin ang lahat ng Baron muna na tapusin ang supply ng mga pheromones sa iba pang mga halimaw, na sa kalaunan ay papatayin sila. Sinabi sa kanya ni Gato na ang pinanggagalingan ng liwanag na sibat ay ang Gesture Queen Pleiades. Gayunpaman bago harapin ang bagay na ito ay nagpasya si Gato na parusahan si Rentaro dahil sa hindi pagsunod sa kanyang mga utos sa nakaraang labanan. Binuwag niya ang adjuvant at ipinag-utos na ipapatay si Rentaro. Iminumungkahi ni Kasara na dapat silang tumakas bago ang susunod na araw. Sa kanyang paraan upang makumpleto ang kanyang infiltration mission, si Rentaro ay hinabol ng ilang mga hayop. Sinubukan niyang tumakas habang binabaril ang ilang mga hayop, ngunit ang isa sa kanila ay tumalon at kumagat sa kanyang balikat dahilan upang mahulog siya sa daloy ng ilog. Nagawa niyang makabalik sa lupa ngunit nakaharap niya ang isang malaking halimaw na may 2 ulo. Bigla siyang iniwan ng mga halimaw at tumakbo palayo habang siya ay naligtas ni Cage Tenay na buhay pa. Muli siyang nag-aalok ng Rentaro na sumali sa kanyang plano ngunit tinanggihan niya ito. Umalis si Rentaro upang hanapin si Pleiades, at nakakagulat na nagpasya si Cage Tenay na tulungan siya sa kanyang misyon. Hinanap ng grupo si Pleiades, at inaatake ito kasabay ng pagsira sa halimaw. Biglang may mga ibang halimaw na nakapaligid sa kanila na nagsimulang gumalaw na pumipilit sa kanila na makatakas. Hiniling ni Rentaro kay Seitenshi na salakayin ang Aldebaran ngunit ang halimaw ay maaaring muling makabuo kaya imposibleng talunin ito. Lumapit sa kanya si Enju at ang iba pa at ipinaalam na siya ang naging pinakamataas na commander pagkatapos ng kamatayan ni Gato sa labanan. Sa huling labanan, nahawa si Midori at dapat siyang patayin bago maging isang halimaw. Gayunpaman, hindi siya nag-abala sa sinuman at tumakas sa kagubatan upang barilin ang sarili. Bago mamatay ay sinabi niya kay Rentaro na si Kasara ay naglalabas ng aura ng destruction at madaling maakit sa kadiliman. Dahil kinuha na ni Rentaro ang responsibilidad ng commander, nagpasya siyang tipunin ang lahat para sa isang pulong. Ipinakilala ni Miri ang isang sandata na tinatawag na Ekperotic Bomb upang talunin si Aldebaran, ngunit kailangang gumawa ng butas si Rentaro sa shell ng Aldebaran upang maipasok ang bomba at sirain ito mula sa loob. Nagtitipon ng adjuvant sa monumento na tinatawag na Flames of Revolution, gagamit sila ng malalaking ilaw doon para makita ang Aldebaran. Samantala isa sa mga kakumpetensya ng Rentaro ay itinapon ang mga baterya na dapat ay gagamitin para sa mga ilaw ng monumento. Ang mga mamamayan ay naglalabas ng mga magagaan na lobo na tumutulong sa mga opisyal na makadetect ng mga halimaw, ang ibang mga adjuvant na miyembro ay humahawak sa mas maliliit na halimaw. Sa kabilang banda, tumuloy si Rentaro at Enju patungo sa Aldebaran at inilagay ang ekperotic na bomba sa loob ng halimaw. Sa kasamaang palad ay may naganap na error at huminto ang bomba sa pagitan. Nagpasya si Rentaro na isakripisyo ang kanyang buhay upang maglapat ng puwersa sa Aldebaran na maaaring muling simulan ang bomba. Habang tumatakbo patungo kay Aldebaran, nawalan siya ng paa ngunit gumagapang hanggang sa itaboy siya ng halimaw. Nagpasya si Schumann na dalhin siya sa kaligtasan at ginamit ang kanyang kakayahan sa pag-atake sa pagkabigla upang simulan muli ang bomba. Sumabog ang bomba sa Aldebaran ngunit nawalan din ng buhay si Schumann sa proseso. Lumipas ang ilang oras, at unti-unting nagiging payapa ang Tokyo. Napag-isip-isip ni Kasara na ang kanyang kapatid ang nasa likod ng insidente ng Gastria. Saka ang kanyang kapatid na lalaki at lolo ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, dahil gustong ilantad ng tatay ni Kasara ang madilim na bahagi ng kanilang angkan. Pagkatapos marinig ito, hinamon ni Kasara ang kanyang kapatid sa isang tunggalian sa kamatayan. Ginagamit ni Kasara ang sarili niyang estilo ng espada para harapin ang kanyang kapatid. Dalawang mabilis na pag-atake. Ang una ay pinutol ang kanyang binti, at ang pangalawa ay hinati siya sa dalawa. Nabigla si Rentaro sa insensitive na pag-uugali ni Kasara. Ito ang kadiliman na pinag-usapan ni Midori. Habang nasa tren, napaiyak si Rentaro na humihiling kay Enju na huwag nang umalis. Salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video.